Taglay ng isang senador ang lahat: kapangyarihan, seguridad, impluwensya. Pero kahit ikaw pa ang may mataas na posisyon, hindi ka ligtas sa mga hacker. Isang simpleng araw, isang tawag mula sa bangko, at sa isang iglap, mahigit 1 milyong piso ang binili gamit ang kanyang credit card. Ito ang kwento ng pagnanakaw sa isang senador. Ito ang digital na krimen na hindi namimili ng biktima. Ito ang kwentong bawal. Mga totoong kwento na hindi mo maririnig sa balita. Hulyo 2021, isang high-end liquor shop sa Taguig ang nakatanggap ng malaking order. Order total, 1.1 million pesos. Mga item, mamahaling alak, kabilang ang whiskey at imported champagne. Payment method, credit card. Ang hindi alam ng tindahan, ang credit card ay pagmamay-ari ni Senador Sherwin Gatchalian at hindi siya ang nag-order. Kinabukasan, tinawagan si Gatchalian ng kanyang bangko. Senador, may transaction po kayo na 1.1 milyon para sa alak? Siyempre, laking gulat niya. Wala siyang ginawa. Walang kaalam-alam. Agad niyang pinablock ang card at nag-report sa National Bureau of Investigation, NBI. Dito na nagsimula ang investigasyon. Sa tulong ng CCTV at delivery records, nalaman ng NBI kung saan dineliver ang mamahaling alak. Lugar, isang apartment sa Quezon City. Delivery, inabot pa sa guard ang resibo at name ng tumanggap. Agad nagplano ng entrapment operation ng NBI. Pagbalik ng suspect sa parehong apartment, bit-bit ang ilang bote, agad siyang dinampot. Ang suspect, Mark Anthony Fernandez, hindi artista. Isang 29 na anyos na tech-savvy scammer. Gumamit umano ng cloned credit card information para sa transaksyon. Nahanap sa cellphone niya ang iba't ibang credit card numbers ng ibang tao rin. Evidence recovered. Mamahaling alak, fake IDs, credit card scheming tools, transaction records. Tanong na naiwan, paano nakuha ang credit card info ng senador? Posibleng galing sa data breach o phishing attack. Ilang tao pa kaya ang may datos na ninakaw? May sindikato ba sa likod ng scam na ito? Ayon sa NBI, posible umanong bahagi ito ng mas malawak na credit card fraud network sa Metro Manila. Kung ang isang senador ay kayang lokohin, paano pa kaya ang karaniwang tao? Sa panahon ng digital na transaksyon, kaakibat ang digital na panganib. Isang simpleng click lang, maaaring mawala ang lahat. Ito ang kwento ng 1 milyon pisong scam. Ito ang kwentong bawal.